Nako, mga sangkay, itong si Ramon Tulfo, nagsalita na nga po at ibinunyag dito mga sangkay, itong si Kiko Pangilinan, nagkabukingan na. Dahil po sa nangyari doon sa Tacloban. Kung ano yan, pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon, pag-usapan po natin to kasi nag-post si Ramon Tulfo. Ayan po, pinost mismo yung muka ni Senator Kiko Pangilinan. Ayon dito mga sangkay, pinost niya yung sinabi ni Senator Kiko na ayan po, may pananagutan daw po mga sangkay yung mga dumali doon po sa Tacloban. Pero ngayon, binuking siya. Ayon kay Tulfo, ito ang senador na nagpasa ng Juvenile Justice and Welfare Act na nagpapawalang sala sa mga minor de edad na gumawa ng krimen. Kahit na ito'y kahindik-hindik. Mga sangkay, dito binisto siya, no? Ito daw, taasan pong sinabi na etong senador di umano, sabi ni Tulfo, no? Hindi po ako nagsabi. Di pala to senador. Si Ramon Tulfo, na kapatid po ni Senator Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. The controversial, sabi po niya dito, has not been amended. Di na amyendahan mga sangkay. Ngayon, anong gagawin nila? Di ba? Anong gagawin ni Senator Kiko Pangilinan? Di ba? Ipaglalaban pa rin niya na tama siya at mali si Robin Padilla. Kita nyo, mismo si Ramon Tulfo hindi na po nakapagpigil, nagsalita na nga po. Sabi pa po niya dito, ito ang senador. Ayan po, ito yung post niya. Ito ang senador na nagpasa ng Juvenile Justice and Welfare Act na nagpapawalang sala sa mga minor de edad na gumagawa ng kalokohan sa ating bansa. Kumbaga, dahil po doon, protektado po sila, mga sangkay. Biruin nyo, may mga batas na nga po tayo ngayon, mga sangkay, na kahit yung mga anak, bawal na pong paluin. Diba? Samantalang tayo noon, mga sangkay, mga batang 90s, talagang sagad po tayo sa disiplina. Kaya yung mga bata ngayon, mga sangkay, na umaabot sa punto na ganito, dahil nga po, mga sangkay, sa wala na po mga disiplina yung karamihan no? Sabi dito mga sangkay sa post ni Ramon, many youthful offenders hide under the protection of that law. Kita niyo mga sangkay, yung batas na ito, dun sila kumakapit. Kita niyo ngayon mga sangkay, di ba? After nang nangyari, surrender, tinaas lang yung kamay. May narinig pa po ako na, uy, wag niyong gaanuhin yan kasi bata pa yan. Kita niyo yan mga sangkay. Pero kung mayroon po tayong karampatang batas para doon, hindi na po aabot doon na yung mga Pilipino magsasabi, uy, ano yan, bata pa yan. Diba? After all, diba? Ang daming, ilan yun, umabot sa 15. Yung mga tinamaan mga sangkay, pero hindi naman po na sumakabilang buhay. Pero yung 3 mga sangkay, nako, talagang nayari po sila ng mga batang ito, mga sangkay. Sabi dito, sa post ni Ramon, yung 14 anyos na mga estudyante na tumira nga po mga sangkay sa mga kapwa nila estudyante doon sa Tacloban ay hindi mapaparusahan dahil sa batas daw ni Kiko Pangilinan. O ayan ha, pinost po niya yan mga sangkay. Kita nyo? Akala nyo ako lang yung nagsasalita. Yung iba kapag nagsalita ako dito, sasabihin nila DDS ako. Diba anak ng toko kayo, nasaan yung mga utak ninyo? Ito na ngayong nangyayari. Tapos gagamitan nyo pa ng mga pampulitikang usapin. Hindi po kasama dito yung politics. What we are talking here, guys, yung batas na magpoprotekta sa mga Pilipino at yung batas na may karampatang parusa sa mga ganitong klaseng loko-loko. Diba? Kita nyo mga sangkay, sinabi pa po talaga
ni Ramon Tulfo na dahil sa batas daw ni Senator Kiko Pangilinan, hindi mapaparusahan yung mga batang yun, mga sangkay. Ngayon, nananawagan si Kiko Pangilinan na kailangan daw sundin yung batas, umiiksena. Anak ng tok, wag daw pakawalan. Nananawagan ka na wag pakawalan. Kung may batas tayo, no? Kung may batas tayo na ibinaba mga sangkay yung edad ng pupwedeng masakote ng pulis at ikulong, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi mo na rin kailangan manawagan. Automatic, ang mga pulis aaksyon ayon sa itinuturo ng batas. Di ba mga sangkay? Kaya sabi dito, sino ang gustong makipagpustahan sa akin? Sabi ni Ramon Tulfo, binabanatan niya dito mga sangkay si Kiko Pangilinan. You see guys, tama lang po talaga. O ano, sasabihin nyo, DDS na naman si Ramon Tulfo kasi parehas kami ng stand. Di ba? Hindi ibig sabihin nun na nagsasalita tayo na against tayo dito sa ginawa ni Kiko Pangilinan, DDS na tayo. Hindi po ibig sabihin. Yung iba kasi talaga ginagamit yung pagiging yung nilamon na sila ng politics. That's why lahat ng galaw, lahat ng kilos mo, ultimo magsuot ka lang ata ng green, DDS ka na. Anak ng toko, nasan yung mga utak ninyo? 'Di ba? Nakakalungkot ang Pilipinas, para na tayong kinain na tayo ng sistema nitong politika. Na kahit yung mga bagay na ganito, akala po natin pampolitika pa rin. No? Hindi po ito pampolitika, mga sangkay. Usapan po ito kung paano mapoproteksyonan ang mga kapwa natin kababayan. At kung paano po gagawin ng mga pulis just in case na may ganitong sitwasyon. Mag-research kayo yung mga bansa, mga sangkay sa buong mundo. Kung hanggang anong edad, no? Yung mga pwedeng kunin ng mga pulis at ikulong. I-research nyo lang mga sangkay pagdating po dito sa batas na ito. Pambira tayo lang sa Pilipinas yung kaya dumadami mga sangkay yung mga loko-loko sa kalsada. Kita nyo mga sangkay, di ba? Nagalit pa nga po si General Torre dati kasi sa jeep, ang dami po mga bata, mga sangkay na mga loko-loko, inakyat yung jeep, pinagtripan yung mga pasahero, mga sangkay, may naglabas na po ng medyo matulis, tapos walang nagawa, walang mga pulis, walang mga bantay. Isa po yan sa problema, mga sangkay. Diba? Pambira. Wala tayong batas, kaya ganyan sila. Protektado sila ng batas daw ni Kiko, sabi po ni Ramon Tulfo. Nakakalungkot yung mga ganitong klaseng pangyayari. Actually, preventable naman po talaga siya. No? Kung una, andun yung mga pulis, nagro-ronda yung mga pulis, hindi nandun sa mga opisina. Diba? Tapos pangalawa, may batas po tayo na mas mahigpit. Diba? Nakatatakutan nila. Ang bira talaga mga sangkay. Well, ayan na nga po, binuking si Kiko Pangilinan. Anong inyong opinion, mga sangkay, sa sinabi po ni Ramon Tulfo? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.